Si Xavier Yap Jung-hoon at Anas Yap Wai-hyang ay nagkaroon ng kambal na anak na lalaki na pinangalanan nilang si Ethan Yap Echern at Aston Yap Kai noong October 14, 2010. Pinalaki ni Ana at Xavier ang kanilang kambal na puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Pero pagtungtong sa edad na 2 taon ng kambal, nagumpisa ng mapansin ng mag-asawa na parang may kakaiba sa pag-uugali ng mga anak. At nakitaan nila na may mga sinyalis ang kambal ng autism. Nag-hire sila ng domestic helper para tumulong sa pag-aalaga sa kambal. Kahit na hindi malinaw kung opisyal ba sila nakapagpa-check up para makumpirma ang kanilang hinala. Sinubukan ng mag-asawa na i-manage ang mga anak pero habang tumatagal ay nahihirapan na rin sila na suportahan ang pangangailangan ng kambal. Noong May 2017, ang kambal ay na-diagnose na may Global Developmental Delay at Autism Spectrum Disorder sa edad pa lang na 6 na taon. Nagtrabaho ng mabuti si Xavier at tinanggap na lamang ang katotohanan. Pero si Ana ay sobrang apektado dahil hindi niya halos matanggap ang sitwasyon ng kanyang mga anak. Taong 2019 sa edad na 9 na taon, pumasok sila ng Primary 1 sa mainstream school pero hindi pa rin sila nakakapagsalita. At kinakailangan pa na samahan sila ng katulong o ni Ana mismo sa loob ng kanilang klase. Si Xavier mas lalong naging hands-on at kinuha ang mas malaking papel sa pag-aalaga sa mga anak at edukasyon. Lalo na nung nag-umpisa na sila sa kanilang primary school. Gayunpaman dahil hindi matanggap ni Ana ang sitwasyon ng mga anak, madalas ay hindi naging maganda ang pakikitungo niya sa kambal, nakabaligtaran sa pagtrato ni Xavier sa mga anak. Katunayan ay nag-umpisa na rin magkaroon ng ibang karelasyon si Ana. Napansin din ni Xavier ang pagkabigo ni Ana sa mga anak at nakikita niya na naging pabaya na ang asawa. Nalaman din ni Xavier ang pagtataksil ni Ana noong unang bahagi ng 2022, ilang sandali bagong nangyaring trahedya. Ang kakaibang pagtrato ni Ana sa kambal na may mga espesyal na pangangailangan ay ang pinaniniwalaan ni Xavier na rason kung bakit nagawa yun ni Ana at para ilayo ang sarili sa kanilang pamilya. Ayon sa report, napakaikli ng pasensya ni Ana sa mga anak. Madalas niya silang sigawan at pagalitan at pinaparusahan niya ang mga bata. Kaya sobra ding nasasaktan si Xavier sa nakikita. Dahil sa mga nangyayari at sobrang stress, hindi na rin kinaya ni Xavier at nagsimula na siya makapag-isip na magpakamatay. Na umabot pa sa puntong bumili na siya ng ice pick. Noong unang bahagi ng 2022, nagkaroon ng assessment sa kambal sa kanilang paaralan para malaman kung mananatili pa ba sila sa paaralan. Kaya mas lalong nawala ng pag-asa si Xavier. Natatakot siya hindi lamang sa kinabukasan ng mga anak, kundi takot din siya na baka maiwan silang mag-isa o di naman kaya ay mabuli kung may mangyaring masama sa kanya o kay Ana. Noong January 21, 2022, nakapag-isip ng hindi maganda si Xavier dahil sa matinding stress. Naniniwala siya na kaya niyang protektahan ang kanyang pamilya mula sa karagdagang sakit. Kaya dinala niya ang kambal sa Greenridge Crescent Playground, bandang 4:45 ng hapon. Matapos nilang maglaro saglit ng kambal, dinala niya isa-isa ang mga bata malapit sa kanal. Nung una ay sinubukan niya na gumamit ng stick para gamiting pangsakal sa leeg ni Ethan pero nabali. Kaya sinakal na lamang niya ang anak gamit ang mga kamay. Si Aston naman ay nanonood lang sa ginagawa ng kanyang ama sa kambal at walang kamalay-malay na siya na pala ang isusunod. Ganon din ang ginawa ni Xavier kay Aston. Sinakal din niya ang bata gamit ang kanyang mga kamay. Nung nakita niya na hindi na gumagalaw ang kambal, niloblob pa niya isa-isang mga mukha ng kambal sa tubig para masigurado na patay na ang dalawa. Pagkatapos noon ay sinubukan din ni Xavier na tapusin ang kanyang buhay gamit ang ice pick pero hindi niya itinuloy. Tinamaan na lamang niya ng stick at bato ang kanyang sarili para magmukhang inatake at biktima din siya. Kasunod noon ay tumawag siya ng mga pulis at inilarawan ang brutal na pag-atake sa kanyang mga anak at sinabi na siya din ay sinaktan o inatake. Matapos niyang maayos ang posisyon ng mga anak, inantay na lamang niya na dumating ang mga pulis at umupo muna sa madilim na bahagi ng kanal. Noong hindi pa dumadating ang mga pulis, umalis muna siya sa kanal at naglakad pabalik sa playground para humingi ng tulong. Pagkarating ng mga pulis, ikinuwento ni Xavier na inatake sila ng hindi kilalang salarin. Inilarawan niya ang suspect na may kayumangging balat at nasa edad 40. Yun daw ang pumatay sa kanyang mga anak at ang umatake sa kanya. Dahil doon ay nagsagawa ng manhunt ang mga pulis at nagtanong-tanong din sila sa mga kalapit na bahay. Sa maaring may makapag-witness sa nangyari.
Ang kanyang mga sugat, mga gasgas at mga pasa ay maituturing na mababaw at dinala siya sa hospital. Ayon kay Deputy Superintendent of Police na si Tan Boon Cook na siyang humawak sa investigasyon, inireport ni Xavier na inatake sila ng hindi kilalang lalaki at pinatay ang kanyang mga anak. Pero mabilis nila nakita na parang may mali. Ayon sa mga witness, nakita nila si Xavier kasama ang dalawang anak sa park. Pero walang may nakakita ng mga senyales na may nag-away at wala ring senyales ng pakikibaka. Base sa mga sinabi ng mga witness, hinala ng mga pulis na hindi nagsasabi ng totoo si Xavier. Para pagsama-samahin ng mga nangyari, dinala ng mga pulis si Xavier pabalik sa park at kanal para sa karagdagang katanungan at para mabigyan siya ng pagkakataon na lumabas na malinis. Pagkabalik nila sa park, makikita ang matinding pagkahiya ni Xavier. Kaya dinagdagal ay umamin na siya sa ginawang pagpatay sa kambal. Bilang karagdagang ebidensya, kumuha sila ng swab sa leeg ng dalawang bata at doon nakita ang DNA ni Xavier na mas lalo pang nagpalakas ng hinala ng mga pulis. Dahil ang pananakal ay nag-iiwan ng bakas ng DNA sa leeg ng mga biktima. Noong January 24, 2022, si Xavier na 48 years old ng mga oras na yon ay formal na kinasuhan ng korte sa pagpatay sa kanyang mga anak na sina Ethan at Aston. Dinala si Xavier sa Changi Prison's Medical Unit noong January 31, 2022 kung saan ay sumailalim siya sa mental health evaluation. Sa assessment ay na-diagnose siya na may moderately severe major depressive order na itinuring na siyang umapekto sa kanyang pag-iisip. Dahil dito ang unang kaso na ipinataw sa kanya na murder ay binabaan sa culpable homicide na kapareho ng kasong manslaughter sa ilalim ng Singaporean law na impluwensya ng kanyang mental health condition. Noong August 15, 2023, nag-plead guilty si Xavier sa harap ni Justice Vincent Hong. Dahil sa bigat ng kanyang ginawa, ang prosecution ay humihingi ng sentensya mula 14 to 20 years na pagkakakulong. Binigyang diin nila ang kahinaan ng kanyang mga anak na may autism at sinabi na lilinlang niya ang mga anak at nilublob pa ang mga mukha nito sa tubig para masiguradong patay na sila. Grabe ang nag-iepekto ng nangyari sa publiko. Ang mga tao sa buong Singapore ay naawa sa kambal dahil sa ginawa ng kanilang ama sa kanila. Nakaramdam ang buong komunidad ng pinaghalong kalungkutan at kabiguan dahil sa mababaw na rason ni Xavier kung bakit niya pinatay ang mga anak. At yun ay para pawiin at pagaanin ang pasanin ng kanilang pamilya. Maraming Singaporeans ang alam kung gaano kahirap ang mag-alaga at magpalaki ng mga batang may special needs. Hindi basta-bastang hirap at pasensya ang kailangan para lamang matugunan ang pangangailangan ng bata. Pero hindi rason yon para saktan, pabayaan o patayin ang mga inosenteng bata. Sa korte ay pinipilit ng prosecutors na mabigyan ng mabigat na sentensya si Xavier. Ayon pa sa judge, may karapatang mabuhay ang mga bata at ipinagdiinan ang tungkulin at responsibilidad ng mga magulang at ang pangangailangan ng hustisya para sa mga bata. I-deliver ng judge ang kanyang verdict noong August 15 na tumutulisa sa ginawa ni Xavier bilang immoral at kasuklam-suklam. Kahit na na-diagnose na may depressive disorder si Xavier, ayon sa judge, hindi yon palusot sa kanyang ginawa. At ang pagpaparehab ay hindi rin importante sa paghatol dahil sa ginawa niyang krimen. Bilang resulta, nakatanggap ng 7 years sa kada bilang ng manslaughter si Xavier na may kabuang 14 years na sentensya na sa kasalukuyan niyang pinagsisilbihan sa Changi Prison. Sa korte ay binasa ang personal na sulat ni Xavier na nagsisiwalat ng matinding pagsisisi at kagustuhan niya na sumunod na lang sa kanyang mga anak sa kabilang buhay sa pamamagitan ng death sentence. Ngunit nagbago ang kanyang pananaw nung nalaman niya na ang kanyang asawa na si Anna ay iba ang naging reaksyon sa pagkamatay ng kambal. Dahil ayon sa report, ipinagtatapon ni Anna ang mga laruan at mga gamit ng mga bata at pinapunta pa ang bagong karelasyon sa kanilang bahay pagkatapos ng trahedya. Noong nabalitaan yun ni Xavier, sinabi niya na pagkalabas niya sa kulungan ay gusto niyang maalagaan ang kanyang ina at umaasa siya na makakuha ng diploma o degree para makapagtrabaho sa social services. Dahil gusto niya makatulong sa mga bata na may mga special needs katulad ng kanyang mga anak. Sobrang naapektuhan ang publiko sa nangyaring trahedya. Maraming tao ang bumibisita sa kanal kung saan pinatay ang dalawang bata. Nag-iiwan sila ng laruan at mga inumin. Sobrang na-miss ng ina ni Xavier ang mga apo.
Pero paano kaya tinanggap ni Ana ang pagkamatay ng kanyang mga anak? Na kung tutuusin na isa din yon sa mga naging factor kung bakit nakapag-isip si Xavier na patayin na lang ang mga anak para mabawasan ang bigat na dinadala ni Ana.